Morning, good afternoon, good evening mga kaibigan Pilipino, OFW, saan man sulok ng mundo tayo naroon ay pagpalain tayo ng Diyos bawat isa. At gayon din, pagkalooban tayo ng Diyos ng mahabang buhay bawat isa. Agbyag, Francis Leo Antonio Marcos, nag-iisa ka, ang pandemic hero ng sambayan ng Pilipino. Agbyag, Apolakay. Mga kaibigan, talagang patuloy ang kasamaan nitong mga ahas na to mga kaibigan, ano? Nagpapalakas sila mga kaibigan. Yung mga vlogger, mga talagang ginagapang nilang maigi mga kaibigan. Yung ayaw magpabayad mga kaibigan, ginagawa nila ng paraan na ma-take down nila yung mga channel mga kaibigan. 'Di ba? Parking Boy, si Aiko Dilleran, si Sister Victoria, anak ng patuting, talagang ayaw tumigil nitong mga ungas na itong talagang matindihan talaga yung ano kaya yung motibo nila dito mga kaibigan, sigurado to may kinalaman nito sa politiko sa politika. Talagang lalabas yan mga kaibigan. At talaga pinapangako ko na na talagang susupalpalin ko kung sino yung politiko na nasa likod nitong mga to. Lalabas din yan mga kaibigan. Sigurado may susuportahang politiko to. May dadalahin itong politiko mga kaibigan. Walang duda yan. Di ba? Antay-antayin lang natin mga kaibigan. Talagang lahat ng paraan ginagawa nila para matibag nila ang FFCI o yung mga supporter ni Francis Leo Antonio Marcos, pero hindi sila nagwawagi mga kaibigan. 'Di ba? Sa halip lalo tayong tumitibay. Lalo tayong nagkakapit bisig para sa pagsuporta kay Francis Leo Antonio Marcos. Mas lalo tayong dumadami. 1.06 million tayong lahat. 'Di ba? Unti-unti naglalabasan yung iba. Lalong-lalo na paglipad ng Agila. Siguradong biglang bubulusok ulit ang mga supporter mga kaibigan. Itong mga to, pupulutin natin ito sa kangkungan mga kaibigan. Sigurado yan. Kasama ng politikong iwawagayway nitong mga to. Di ba? Sabi ko, sino ba ito nagtatanggol dito sa politiko na to? Sino ba ito nagpupunod sa politiko na to? Mga ahas ito, mga traidor itong mga tao na to. Di ba? Siguradong ikakampanya ng FLM family na wag iboto yung politikong ididikit nitong mga to sa kanila. Sigurado yan. Di ba? Tingnan nyo mga kaibigan, yung mga walang tigil talaga sa pag-upload ng mga mga kaibigan, kasi nagbabawi mga kaibigan Bukod sa binabayad ni Lawlaw mga kaibigan, talagang na to, naghahabol ng talagang kumita ng pera talaga mga kaibigan. Puro pagkakamal ng kwarta ang talagang nais nito ni Ngak Pablo mga kaibigan. Sigurado yan. Talagang nakakaano mga kaibigan, Talagang lahat ginagawa nila kung ano man yung nila, Lahat ng binato sa atin ng UTW mga kaibigan, lahat ito nire-recycle nila. Tapos ginagawa na lang nila ng ibang istorya mga kaibigan. Ang bago lang dito is yung mga katraidoran nila mga kaibigan doon sa mga recording mga kaibigan. Isipin nyo yung bakit mo gagawing mag-record ng usapan, 'di ba? Isang sign nito ng katraidoran mga kaibigan. Pero itong mga tao na ito mga kaibigan, hindi ito makakausap direkta ng politiko mga kaibigan. Hindi nito maririnig ang boses ng politiko na yun mga kaibigan. Magpapadaan ito sa mga ibang tao na yun ang maire-record nila. Sigurado yan, ganun ang mangyayari yan. Pero kung sino man yung itatayo nitong politiko, isang salita lang ni Apolakay natin mga kaibigan, lagapak, sigurado yan. Walang kalulugaran yan sa sa 2022. Konting kwentuhan lang tayo. At mabigat yung ulo ko Pinatatawag na naman ako ng doktor Mataas daw yung blood sugar ko. Pero tinesting naman ang asawa ko kanina, normal naman. Ewan ko ba, kasi nung nag-blood test ako, kumain ako ng maraming ice cream. Tapos kinabukasan, mga ilang oras na ako natulog, sabay blood test. Ang taas daw ng sugar, sabi ng doktor. Antay lang tayo mga kaibigan kung ano yung mga kaganapan. Wala tayong masyadong ma-vlog ngayon ng Pati si Nanang mga kaibigan, damay na rin nila talagang
Wala talagang tigil. Ito yung successful mga kaibigan, yung pagtulong natin doon sa sa Sampaloc, Manila. Nakita nyo naman yung mga nakatira doon sa gilid ng kalsada mga kaibigan, di ba? Tuwan-tuwa sila, 25 yata yung beneficiary nung tulong na ginawa doon sa Sampaloc, Manila. Sana nabigyan yung yung isang single dad na nag-request ng isang kamambigay, sana napagbigyan ni Limor o kaya ni Sir Dong Batalan, di ba? Tapos may kumakalat na naman na audio naman ni Brenpong tsaka ni Sekyama, anak ng patuting. Saan kaya nang gagaling ito? Paano kaya to? Ewan ko ba kung paano nailalabas yung mga ganyan. Talagang kasi nagtiwala kasi ng maigi dito sa mga ahas na to Talagang wala talaga. Talagang traidor. Nakakagigil talaga mga kaibigan. Kung pwede lang talagang balatan ng buhay babalatan ko talaga ng buhay ang mga yan. Hindi ko masabi kung ano talaga yung Isipin ninyo, si Aicol Dillera, mga kaibigan, vlogger natin, FLM defender mga kaibigan, di ba? Tinarantado rin nila, di ba? Tapos si Victoria Vlog, alam naman natin na lagi sa mansion si Victoria Vlog, tinarantado rin nila, di ba? Si Parking Boy, tinarantado rin nila. Tsaka kami, lahat kami, tinarantado nitong mga to. Ang dami namin, sila Karikawa, ako, sila Mark Bagat, di ba? Pinagtarantado nitong mga to. Di ba talagang gusto nilang i-take down lahat yung mga channel ng mga FLM vloggers, defenders. Kasi ang gusto nila mabuwag, di ba? Kahit yung mga small vloggers mabuwag kasi para mapunta sa kanila yung mga viewers, di ba? Pero lagapak na yung views ni yung mga views ni Ngak-Ngak, lagapak na. Tapos yung channel na yung Itay Fighter, si Kabisi pala nag-aano ng mga kaibigan. Tsaka sila Resh Baker, nakita ko dun. Tsaka si pa ba? Si Patrix ba yun? Yung mga tarantado, yung mga ahas na to. Di ba? So, antay-antay lang tayo. Chill-chill lang tayo. Patuloy lang tayo sumuporta sa ating mansyon. Di ba? Patuloy lang. Obserbahan natin itong mga ulupong na to. Once na naglabas na ito ng ng mga kandidato nila, yan na. Sisimulan din natin kung paano natin i-debunk itong mga kandidato na to. Di ba? Tayo, ako, magbablog ako dito sa mga kandidato ng kung sino yung mapupusuan ko. Pero yung yung mga ibablog nitong mga traidor na to, siguradong kakalabanin ko talaga. Walang talaga yan. Hindi talaga yan. Hindi pwedeng maging isa yung susuportahan natin mga kaibigan. Malabong mangyari yan. Kasi kung ano yung sasabihin ni Apo Lakay natin na kung sino yung dadalahin natin na kandidato bukod sa kanya, siyempre buong pwersa tayo na susuporta dito, di ba? Tingnan natin kung ano yung mga latest dito kay GJ. Si GJ kasi malakas kumuha ng ng mga clips ng lifestyle, tunay na kwento sa SPA na pinagkatiwala kay Lawlaw, di ba? Out in Inday Marie, nalusaw ng tuluyan si Lawlaw naman ang yun nga mga kaibigan di ba? Kung ano yung mga ginagawa ni Inday Marie noon nung araw mga kaibigan, parang inuulit lang nito ni Lawlaw mga kaibigan. Punta dito, punta diyan, punta doon. Di ba kasi merong budget yan mga kaibigan, meron talaga nagpakawala ng pera dyan mga kaibigan. Kikilos ba yan si Lawlaw ng ganyan mga kaibigan? Magkakakausap ba yan ng mga ganito ganyan? Di ba? Pupunta dito, pupunta sa ganyan, gagawa ng kwento rito, gagawa ng kwento doon. Talagang yan ang ginagawa nila kasi talagang ilulubog nila, kukunin nila, gusto nilang makuha
yung mga supporter. Kaya dapat maging matibay tayo sa ating pagsuporta kay Francis Leo Antonio Marcos, dahil talagang tayong mga small supporter, tayong mga supporter mismo ang target nitong mga Judas Barabas na to. Hindi ako talaga papayag dyan. Talagang makikipaglaban ako ng anuhan dyan. Di ba? Pero hindi lang, mag-ingat lang tayo sa pag-akit-akit sa mga live dahil nananarantado ito ng mga channel. Di ba? Kung pwede, huwag na maggamit ng StreamYard, Zoom na lang ang gamitin, o kaya kung ano yung mga safe na gamitin na kung mahirap di ba? Grabe yung mga ginagawa nila, hindi talaga makatao. Buti na lang maraming naawa kay Parking Boy, di ba? Isipin mo, isang Macmac Pablo papatulan ng isang Parking Boy, di ba? Bakit? Ano yung motibo doon, mga kaibigan, di ba? Ang doon, wala silang sinasanto. Kahit na sino, basta nagbablog ka para kay Francis Leo Antonio Marcos, talagang mortal na kalabang ka nitong mga to. Talagang titirahin ka, gagawa nila ng paraan kung paano ka nila magugupo, di ba? Paano ka nila panghihinain ang kalooban. Ganun yung ginagawa nitong mga to. Pero ako, hindi ako papatinag sa kanila. Pabagsakin nila kung gusto nilang pabagsakin yung channel ko, di ba? Pero yung pagsuporta ko kay Francis Leo Antonio Marcos, yan ang hindi nila maibabagsak dahil may paninindigan akong tao, di ba? Ang puta, talagang nakakagigil talaga, mga kaibigan. Anak ng putya talaga tong mga tao na to, Silipin nga natin dito kay Eklabo kung anong mga meron dito kay Eklabo. Itong Inay Itay, Inay the Fighter. Tignan natin kung ano ang meron dyan. Ayan, naka-live si Kabisian nagla-live, tinitira si Limor na Sukir at saka si Sekyama, diba? Ito ang nagmamanipula, mga kaibigan, yan ang nagmamanipula sa sa channel ni Lawlaw. Tingnan natin sa ibang tingnan natin kay Ahas na Jake. Nag-iiba na, probinsyano naman ang ang inaano nito ni Jake. Medyo tayo. Yo, what's up sa inyo, mga kababayan? Medyo tayo ng konti dito kasi puro probinsyano yung inaano niya. Lulubayan muna natin ito. Diba? Lulubayan muna natin yan kasi hindi naman siya bumabanat ngayon. Sino ba to? Si Eklabo. Tingnan natin kung ano ni Eklabo. Ito yung leak audio. Pareho na naman ang palabas ng grabe talaga yung diba? Ito kasi yung mga malalaki, yung mga bayad dito, mga kaibigan. Diba yung nga dyan, 50 mil, mga kaibigan. Sabi ni Pastor Jam, diba? Ganun yung nakukuha nitong mga to. Diba? Magbablog ka tapos nabayaran yung mo, yung prinsipyo mo. Anak ng bota. 1 taon mong pinagtanggol ang pandemic hero nang dahil sa pera. Binenta mo yung dangal mo, yung prinsipyo mo, yung paninindigan mo. Humanap ka ng ibang ng ibang paghuhugutan na ng patuting talaga. Di ba? Tapos ito naman yung leak audio naman ni di ba? Paano kaya nila nakukuha yung mga ganyan, mga kaibigan, Paano kaya nila nahahack yung mga ganyan? Di ba? So ang ngayon, hindi talaga tumitigil itong mga
talagang ano, ginigiba nila si Tatay Nasukir. Pilit nilang ginigiba kasi napakalakas ni Tatay Nasukir. Lalo na si Limor, mga kaibigan. Si Limor ang nagtitimon ngayon ng ating mansyon, di ba? Si Kiama, saka si Sister Victoria, di ba? Talagang ano, yung mansyon talaga, mga kaibigan, hindi nila talaga kayang gibain. Yung solidong supporter, mga kaibigan, talagang nandiyadyaan lang. Lalo na talaga pag yung ano, yung may mga pasabog, yung may mga balatan talaga, mga kaibigan, talagang nakatutok lahat yung ano eh. Yun ang ayaw ba miss ng ano eh, ng mga supporter, mga kaibigan, yung mga pasabog ni si Kiama eh. Pero totoo lang, yun talaga yung inaabangan ng mga tao eh. Kasi doon nila nararamdaman na pinagtatanggol natin ang isang Francis Leo Antonio Marcos sa pamamagitan ng pagdidebunk dito sa mga ulupong na ito. Diba? Ito, yung mga nanonood dito, mga kaibigan, karamihan dyan FLM supporters. Kasi silipin natin, mga kaibigan, ha, kung ilan yung ano, ha. Oh, yan. 161 yung like. Oh, 13 na yung thumbs down. Diba? 302. So mahigit 100 o kulang-kulang 100, mga kaibigan, yung ano, yung mga sumisilip lang yung ano. Oh, diba talagang bukang tanga rin to si Kabisi, no? Talagang lahat ginagawa nila eh. Oh, wala pa tayong magandang balat, mga kaibigan, kasi wala pang nanggagaling sa ating mansyon, mga kaibigan eh. Masarap bumanat pag merong ano, yung hudyat galing sa ating mansyon eh. Dati nagda-2,000 tayo halos, mga kaibigan, nung panahon ng mga banatan. 2,000 yung ano. Kung 5 oras tayo mag-live, mga kaibigan, sa super chat, tagal maubos, mga kaibigan. Kanina, siyempre, pahabol din ako ng super chat eh. Hindi ko naman kaya araw-araw mag-super chat. Pag mag-super chat ako, isang bagsak lang, $10 lang, yun lang yung kaya ko. Kaya susweldo sa isang araw, o bawas na kagad ng $10 yung sweldo ko. Plus tax, $11. Pero at least, alam naman natin na yung ibang bahagi nun ay mapupunta sa taong bayan. Diba? Oh. So, harap tayo ng marireaksyon na natin na ano. Wala naman silang ano eh. Ito, mga kaibigan, nakakatuwa eh, oh. Si Tatay Rick pala talaga yung ano, nandun sa Plaridel, Bulacan. Sikat na sikat ito, mga kaibigan. Ang daming supporter nito ni Tatay Rick. O, diba? Tingnan natin yung ano, ha, yung kay Tatay Rick. Tatay Rick jokes. Tingnan natin kung ilan yung ano niya, ha. I-subscribe nyo natin, mga kaibigan. 88,000, mga kaibigan. Diba? Ito yung ano niya, video niya, Tatay Rick with FFCI FLM Mayaman Challenge. In-upload rin niya, mga kaibigan. Diba? Atin na ito, mga kaibigan. You can use it on your computer or your phone. And for your most important work. Natin. Yun, no? Si Tatay Rick nga talaga, mga kaibigan. Diba? Nabahagian natin ng ano, ng isang kabang bigas, mga kaibigan. Ang daming supporter nito, mga kaibigan. Siyempre, ako baka mamaya mag-vlog na rin si Tatay Rick ng ano, ng Francis Leo Antonio Marcos, mga kaibigan. Abang-abangan natin yan, mga kaibigan. Dahil alam naman natin na magaling na tao rin ito, mga kaibigan. Talagang pag ito tumirada ng mga linyada, mga kaibigan, talagang nakakabilib. Doon sa matandang yun, mamaya ang tangigin pa yun doon. Tatay Rick nga, diba? Ingat-ingat lang tayo ngayon, mga kaibigan, kasi uso yung copyright, mga kaibigan eh. Hindi tayo basta-basta makapag ano eh. Diba? Tatay Rick with FFCI.
Oh, di ba? Last May 16, nakapunta sila Terry sa isang event ng Team Mayaman Challenge ni Sir FLM, FFCI around the world. Oh, di ba? Pa yun. Galing! Ano muna tayo? Puro good vibes muna tayo mga kaibigan. Antayin natin ulit yung pagbabalik ni Lady M mga kaibigan. Yung pag-akyat na kay TV Boss Lee. Talagang parang tumaas na naman yung mga moral natin mga kaibigan. Talagang kasi nasa ngayon tayo nasa time tayo ngayon ng yung nag-o-observe tayo mga kaibigan kung ano yung magiging takbo nung mga hudas mga kaibigan, yung magiging takbo nung nila. 2 buwan yung yung taning dito mga kaibigan. Tingnan natin kung lalakas ba sila o matutuluyan na silang magunaw. Diba, bigyan natin ng 2 months. So mag-iisang buwan na yata mga kaibigan o isang buwan na. Basta tingin ko ganyan pa lang yung mga time, mag-iisang buwan na. Diba? So isang buwan pa. So ngayon May hanggang katapusan ng June mga kaibigan. Doon natin malalaman kung ano na yung sitwasyon nitong mga ulupong na to, kung mauubusan ba to o malulusaw na. Abang-abangan natin yan, pero titsempo lang tayo ng magandang marereaksyonan natin dito sa mga ulupong na to. Hindi ako ngayon ng masyadong mood na kasi mag-i-exam ako doon sa citizenship. Nagugulo yung utak ko, tapos tumataas pa yung blood sugar. Hindi masyado makatulog sa gabi. Nami-miss na ba yung tawa ni malapit na ulit yan mga kaibigan. Makakatsyempo rin tayo ng mga mga banata na ganyan. Hindi natin lulubayan itong tarantadong ito. Anak ng patuting kinang nakakagigil talaga. Babanata natin at babanata niya. Gusto ko talaga yung gusto ko yung may involved na na politiko para magkakaalaman na tayo, para maaga pa lang. Ayaw kasi ng politiko siguro mga kaibigan na huwag nyo muna akong papangalanan, huwag i-deny nyo muna ako, ganito, ganyan, di ba? Hindi pa hudyat, baka mamaya ipangalandakan nyo na ako, pero masiraan na kagad tayo ng masiraan, di ba? Mga utak ng mga politiko, ganyan di ba? Dahil itong silaw-law mga kaibigan, hindi yan hindi niya to personal na laban mga kaibigan Ginagawa niya ito dahil sa kwarta mga kaibigan. Sigurado yan. 'Di ba? Saan kukuha si Lawlaw ng ibabayad na diyan sa mga tao na yan? 'Di ba? Yung ibabayad na diyan sa mga vlogger na yan. 'Di ba? Tapos kanina narinig ko sa yung sinasabi niya na yung bumili daw ng sasakyan, yung ban, ganito ganyan. Hulugan daw yung ban. Nakaano daw sa bangko, ganyan, hulugan pa raw yung ban. O di ba, ibig sabihin, wala ka talagang kwarta. Di ba, kasi kumuha ka ng ban, hulugan lang ang bayad mo. O, ibig sabihin yan, pan-down lang yung pera mo. O, tapos, magpapasweldo ka ng ng mga vlogger, 50,000, 20,000, buwan-buwan, walang palya. O, walang palya hanggang sa eleksyon. Ganun yan mga kaibigan ganun na lumalabas yan Kasi malakihang pondo mga kaibigan yung ipapalabas ng mga politiko dito Hindi basta-basta yan Isipin mo, ilang vlogger yung mga kaibigan O, di ba? Pero nakita nyo naman si Jake Magnus, parang kumakambyo ng mga kaibigan. Hindi natin alam kung ano yung magiging nito, yung magiging stand nito. Di ba? Nagprobinsyano ng mga kaibigan. Bata kasi yan mga kaibigan, pero pagbubalik yan, kakakalungsi natin ulit sa mga kaibigan. Walang walang sino-sino dito, walang bata-bata dito sa social media. Ng patuting, basta kalaban ni Francis Leo Antonio Marcos, kalaban din natin 100% yun. Sana hindi tayo papabor dyan sa mga sasabihin nitong mga ahas rider na to. O diba? O at least nakagawa rin ako ng vlog ngayon. Diba? Antay-antay lang tayo. Apulakay! Ano ka naman? Diba? Ang hinangaan ko, ang bukod tangi kong hinangaan na tao. Isang bayaning buhay mga kaibigan, di ba? Ngayon lang ako humanga sa tao mga kaibigan ng ganyan. Di ba? Dahil yung ginawa niya nung panahon ng pandemic, yung paglabas na ron sa EDSA,
yung ibigay niya lahat, yung pinanindigan niya yung sinabi niya na kung ano yung meron ko, I will give it all para maisalba lang yung mga pwede niyang maisalba during the first lockdown sa bayan natin, mga kaibigan, di ba? Yun ang nakapag-catch up ng damdamin ko para sumuporta kay Francis Leo Antonio Marcos. Talagang yun yung talagang hindi nila magigiba sa akin yun, di ba? Dahil talagang kabayanihan yung ginawa ng isang Francis Leo Antonio Marcos noong panahon ng pandemic. Hanggang sa mga oras na to, is kabayanihan pa rin ang kanyang ipinamamalas sa ating sambayan ng Pilipino. Di ba? Ngayon, lumaki nga lang ang pamilya natin, nagkaroon tayo ng FFCI Worldwide. So, FFCI Worldwide naman ngayon, nagbabayanihan tayo. Dahil panahon ng pandemya, kailangan natin tumulong sa ating mga kababayan. So, sa maliit na halaga, gaya ko, palipad ako ng $5, $10, di ba? Yun yung share ko para maging kaisa tayo ng Mayaman Challenge, di ba? So, yun lang mga kaibigan, patuloy lang tayo sa pagsuporta. Mag-aabang lang tayo ng mga banat magmumula sa ating mansyon. Kasi meron din yan eh. Kasi pag wala tayong banat, wala na marunong sa atin. Parang ganun yung magyayari niya, mga kaibigan. Mas exciting panoorin yung binabalatan mo ng buhay yung mga kalaban dito, di ba? Para tayong teleserye nga eh. Parang ganun nga yung lumalabas, mga kaibigan, ano? Kasi siyempre sa isang teleserye, di ba? Hindi naman pwede puro bida lang ang mapapanood mo. Maboboring ka rin pagdating ng di ba? Kung puro kalaban lang yung yung mapapanood mo, puta, maboboring ka rin. Kailangan talaga naka-level eh. Umaangat yung bida. Tapos humahabol yung kalaban at dudurugin ng bida yung kalaban. Yung mga ganun ng mga talagang nakatutok tayo lahat ng 24 hours. Nung umpisa nga, mga kaibigan, puta, kahit nasa trabaho ko eh, puta, talagang pag may babanatan na si Sikiyama eh, talagang nanonood ako. Tinitingnan ko talaga yung Dahil ganun talaga, kailangan natin ipagtanggol lang isang Francis Leo Antonio Marcos dahil hindi niya may pagtanggol yung sarili niya, mga kaibigan eh. Di ba hindi niya masabi kung ano yung mga gusto niya sabihin direkta dito sa mga traidor na ito. Pero ako talaga personally umaasa ako na makakamit natin ang hustisya para kay Francis Leo Antonio Marcos. Abang-abang lang tayo sa mga update na ibibigay sa atin ni Atty. Caroche Distido, gayon din ni Atty. Abraham Espejo. At kung magbibigay ng update yung iba pang mga abogadong tumutulong sa atin para ma-resolve itong kinaharap ng ating pandemic hero, is talagang yun lang, mga kaibigan. Kapit lang tayo. Magre-review pa ako ng konti. So dito na lang muna tayo. Agbyag Francis Leo Antonio Marcos, ang nag-iisang pandemic hero ng sambayan ng Pilipino. Agbyag ka, Apolakay.